Kukwentuhan natin ngayon, syempre, ayan po, no? Mga paraan or ways, paano po natin palalakihin yung ating 13-month pay. Ayan, so kasama po natin si Sir Eric at welcome po namin kayong lahat dito sa ating kwentuhan session. So, hello po sa lahat po ng mga future members and mga members po natin na patuloy pong nanonood sa atin. Magandang buhay po sa inyo lahat. Magandang buhay sa iyo, Ma'am JD. Tara, magkwentuhan tayo. Sana all may 13th month pay. Inunahan mo ako dun sa... Ayan. Hindi ko nakita sa script mo eh. Wala nga sir eh. So ano ba yung 13th month pay sir? Parang hindi ko pa nararamdaman yun ah. Ayan. 13th month pay ito ay benepisyo ng mga regular employees. So baka di ka pa regular employee. Baka nga, hindi pa nararamdaman. So, congratulations po sa mga regular employee na I think sa mga, mga government, nagbigay na po yata sila ng 13 month. Paano mo nalalaman, ma? Nakita ko lang sir. Mga ayun, may mga iba nagpapariban, di ba? Yan daw yung mga sign eh. Sorry, peace po. Ayan. Kapag may mga bagong parts na ng motor, di ba? Na-upgrade yung motor, yung sasakyan, ibig sabihin na-receive na yung 13-month pay. Naka-hold up na nung iba. Yung mga may asawa dyan, gano'n, hino-hold up na nila. Alright? Sige. So, papaano nga ba natin palalakihin yung ating 13-month pay? Paano nga ba, ma'am? Tingnan po natin dyan sa ating slide. Ayan. So, syempre, una po dyan, mag-take tayo ng risk. So, tama, ma'am, no? Risk muna. Kailangan muna natin siyang ipusta. Oo. Pupusta muna ipusta tayo. Mo. Isugal mo. Isugal mo. Hindi yan lalago hanggat hindi mo siya pinupusta o hindi ka nagtitake ng risk para lumago. Kung play safe ka lang, parang natanggap mo na yung 13th month pay mo, tapos play safe ka, then most likely hindi siya lalago. Kasi ang pag-uusapan nga natin, ma'am, paano siya palakihin eh. So hindi siya lalaki kapag una, hindi ka nag-take ng risk. Pangalawa, kapag ginamit mo siya sa mga non-essentials na things, ibinili mo ng mga non-essentials, then therefore, hindi mo na talaga siya mapapalago. Hindi mo na siya mapapalaki. So, speaking of taking ng risk, pagpupusta, diba? Kwentuhan nga natin, ma'am, kanina, nung bata tayo, namumusta rin naman tayo noon, eh, diba? Ipinupusta natin yung pera natin or anumang bagay na meron tayo para lumago. Parang sa na lang, ma'am, yung pagpunta ng perya. Yes, sir. Diba, pumupusta ka dun eh, diba? May mga boxes na yung mga color game, diba? Kapag tumaya ka ng ganitong amount, mananalo ka ng ganitong amount, diba? Times 2, times 3, depende sa kung ano yung lalabas, diba, ma'am? So, doon parang pumupusta na tayo, nagtitake na tayo ng risk eh. Yes. At saka, ano yung nagiging basis mo, ma'am? Di ba feelings eh? Feeling ko color yellow. Pinakikiramdaman mo, parang gano'n, sir? Di ba? Bago ka pumusta, nakikiramdam ka. Doon ka ang pakiramdam mo, doon sa yamadong manalo. Tama, ma'am? Yes, opo. So, doon ka ngayon maglalagay ng pera, doon ka pumupusta. So, ang point there is, bago kumita yung pera mo, mag-take ka muna ng risk, ipusta mo siya. No, so na-experience na po natin yan nung nagpeperya tayo. Pero moving on, dito tayo. Saan ba natin siya ipupusta, ma'am? Ano yung iti-take nating, paano tayo magti-take ng risk at saan tayo magti-take ng risk? Yan. Number one, ma'am, ay business. Of course. Negosyo. Sa sarili mong negosyo. So, bakit, ma'am? Ayan. So, syempre po, mas kontrolado mo to di ba? Kapag sarili mong negosyo, alam mo kung paano mo siya patatakbuhin, parang ganyan. So, dapat po, syempre, meron ka ding dyang kasanayan or yung talent, skills, parang ganyan, di ba, sir? So, dyan mo po ipusta sa sarili mong negosyo. Kasi kontrolado mo. Controlled mo siya. Basically, ang ano lang ng negosyo is bumili ka ng raw material, ng mura na bagay, and then bebenta mo siya sa mas mataas na halaga. Basically, ganun lang naman yung business. Diba? So, nga lang, pag nagnegosyo ka, ang talagang advice ng marami, ma'am, ay
magnegosyo ka, tama yung sinabi mo, ma'am, magnegosyo ka doon sa mga business na nandun yung talent mo. Nandun yung skills mo. For example, ma'am, may skill ka sa pagbe-bake. May talent ka sa pagbe-bake. E di, kesa doon ka sa hindi mo talent, doon ka na magnegosyo, mag-aalat ka pa ng time, ng effort, ng money para i-train mo yung sarili mo, why not? Doon na sa skilled ka na. Sa talented ka na. Kabisado mo na. Kabisado mo na. So, doon yung so yung advice ng marami pong mga negosyante. And then, yung isa, ma'am, ay at least, mahal mo yung ginagawa mo. Oo, gusto mo yung ginagawa mo, di po ba? Yes. For example ngayon, yun nga, mahilig kang magluto, di po ba? Pwede naman yan ibenta-benta, mahilig ka rin, yun nga, online selling, pwede rin yan, sir, di ba? And also sa mga skills din, or yung mga talents, pwede po yung mga nagde-design kayo ng mga sarili ninyo, pwede yung mga crafts. Uso kasi ngayon, sir, yung mga nagbebenta online ng yung parang ampaw na personalized, mga ganyan. So, pwede nyo po siyang ibenta. Ayan, yung mga money cards na tinatawag po. And of course, ngayon din, uso din yung mga calendar, di ba? Kung magaling kang mag-design. So, pwede po natin yan gawin. Even po yung mga personalized items, yan, pwede po yan. So, kung dyan naman kayo expert or dyan kayo may skills, so yun po yung mga possible na pwede natin gawin. Exactly. Example na nga lang na baka meron po kayong talent sa, for example, sa pagkanta. Diba? Minsan, o madalas, kumakanta ka doon sa inyo, doon sa bahay ninyo, sa video okay, sa karaoke, nagkumakanta ka. This time, di ba, may 13th month pay ka, bili mo ng maliit na speaker, may mic, tapos portable. Yes. Dalhin mo sa Isang crowd. lugar na maraming tao. Oo, maraming diba? tao. Doon ka kukumanta. Yung pagkanta mo sa loob ng bahay at pagkanta mo sa same lang yung effort nun di ba? Sa labas, same lang yung effort. Kakanta ka, tapos mahal na mahal may ginagawa. Basta, ang purpose mo lang kumanta, pero meron kang basket doon sa harap, di ba? Pwede yun. Okay, pwede rin online. Kakanta ka online, tapos magpapadala sila ng GCash. Oo, Sendstar, mga ganun. Oo, diba? Sendstar. Pwedeng ganun. So, at least, you love what you're doing. Yes. So, parang, hindi ka madi-disappoint na kung di ba, kung meron mang tawag dito maghulog o wala. Pero yun yung ilang mga po natin, ideas or tips paano mapalago natin yung 13th month pay natin. Of course, sa negosyo. Negosyo, may talent ka doon at may skills ka doon. Mahal mo, parang. Negosyong mahal mo yung ginagawa mo talaga. Unlike napansin ko, ma'am, nung mga nakaraan nung sumikat hindi ko na babanggitin yung brand ng kape na sikat, yung Starbucks. Diba sumikat yung mga ganyang mga coffee. Nagsulputan naman diba? Nagsulputan naman na ngayon ng mga cafe. Yes. Pero pansinin po ninyo, nag-start mag-cafe, baka hindi yun yung passion niya, baka hindi yun yung talent niya, baka hindi yun yung gustong-gusto niyang gawin. After 3 months, 4 months, 5 months, wala na, sarado na. You see? So, importante na mahal natin, gustong-gusto talaga natin yung ginagawa natin na yun. And of course, syempre, ang pinag-uusapan natin, ma'am, ay 13th month pay. So, 13th month pay, magkano ba yun? Oo, depende rin naman kung magkano po yung 13th month pay natin. So, bago tayo mag-proceed, ma'am, bago tayo magtuloy-tuloy, may mga bumabati sa atin. Pa-shout out daw po kay Sir Bernie. Ayan. Shout out po kay Private Mark Cabanyero ng Philippine Army of Odiongan, Romblon. Ayun. Hello po. Magandang buhay sa iyo, Sir Bernie. Magandang buhay sa iyo, Sir Mark. Ayan, magandang buhay po sa inyo. Sino to? Si Nicole. Nako, we miss you. Magandang buhay. Magandang buhay, Nick. Ayan, si Nick. Si Sir EJ, happy fiesta po sa Palayan City. Ayun, happy fiesta po sa mga taga-Palayan. Sir Nap. Sir Nap! Pupunta kahit po siya Biko or basta kung ano po yung bukal sa loob po ninyo. Ayan. Alright, so tuloy po natin, ma'am. Yan. So what if, ma'am, no? May 13th month pay naman ako. Unfortunately,
wala akong talent. Wala pa akong skills. Kumbaga, nag-i-start pa lang talaga ako out of nothing. Talagang walang talent, walang skills, at hindi ko pa alam kung ano talaga yung gusto ko. Hindi ko rin alam kung ano yung passionate ako. So, paano yun, ma'am? So, mag-invest ka na lang, sir. Diyan tayo papasok. So, diyan papasok yung mag-take ng risk sa investing. So, mag-invest tayo. Mamumuhunan tayo. Mamumuhunan tayo. Kumbaga, hindi natin to negosyo talaga. Yes. Hindi tayo yung may controlled. Tama. Yan. So, since wala ka pang talent since wala kang talent, wala ka pang sariling skills, wala ka pa, hindi mo pa alam ano talaga gusto mo na gawin, edi makisosyo ka na lang. Mamuhunan ka na lang doon sa mga nag-i-exist na negosyo na sa tingin mo, somehow, nagme-make sense siya sa'yo na mukhang okay yung negosyo niya. Pinakiramdaman mo ulit. Pakiramdam ko okay ang negosyo nito. So, kung pakiramdam mo ay tama, edi mamuhunan ka doon. Okay, so, yun yung investing, no? Mamumuhunan tayo, for example, sa shares. Sa shares, ayan. Ano ba sample? Pag sinabi mong shares, ito yung meron kang, bumili ka ng ownership. Parang, somehow part owner ka nung isang negosyo. Yes. Okay, so paano yan, ma'am? Example, stocks. Yes. Ang stocks, ma'am, ay may, ano yan, pwedeng public yan, pwedeng private yan. Pag sinabing private, ito yung mga kumpanya na hindi sila publicly nagbebenta ng shares nila or ng stocks nila. Hindi nila, basta, for example, ma'am, ay si Sir Joma, di ba, bumili ng shares sa isang hospital. Yes, sir. Hindi public, ano yun, hindi alam yun ng marami. Kumbaga, sir, kailangan may connection ka, Kailangan no? may connection Pagka mga private. Pag mga private na company, ma'am, kailangan may connection ka sa loob. Kasi hindi lahat ay na-offeran nito. Oo. So, kaya private siya. And most ng mga private companies, ma'am, malalaki yung mga kapital dito. So, pero huwag kayong malungkot, di ba? Meron naman public. May public naman. May public naman. Ito yung mga kumpanya na nakalista sa Philippine Stocks Exchange. Kagaya na lang po yan yung mga Ayala Land Corporation. Jollibee Corporation. Jollibee Food Corporation. SM, di ba, sir? SM Prime Holdings. Yung mga ganyan. Ano pa ba, sir? BDO, BPI, mga banks, ano? No, Citicorp, REITs, mga Ayala, mga ganyan. Ang dami, So, no? yung mga nabanggit po namin ay hindi po namin pinopromote. Sample po yon, no? Ibig sabihin, pwede po kayo mag-invest doon. Ha? Di ba mayayaman na yan? Malalaking kumpanya na yan? Yes, readily available po yan via Philippine Stock Exchange. Mag-open lang po kayo ng broker account sa... i-type nyo na lang po, mag-search na lang po kayo dyan sa Google, no? Stock brokers in the Philippines. Mag-open po kayo ng account. Lagay nyo doon yung 13th month pay ninyo, and then mamili kayo ng mga kumpanya na sa tingin ninyong mag-grow yung pera ninyo sa kanila. So, ibig sabihin, ma'am, yung negosyong kung saan ka mag-invest, dapat alam mong yung negosyo na yun, kikita. Yes, of course. Dapat. Kasi yun ang purpose ng negosyo, di ba? Dapat kumita. So, pero, yes, sir, hindi naman din sure na kikita yon, di ba? Kaya nga nag-take tayo ng risk eh. Diba? So, kaya tayo nag-take ng risk, kaya tayo pumusta. Kaya sa kanina, madalas namin sabihin ni Ma'am JD, pinakiramdaman mo lang. Diba? Parang, hindi, this time, as much as possible, kung sa tingin mo, ang Jollibee Food Corporation or yung Jollibee, kasama sa Jollibee, ma'am, I think kasama dyan ang Greenwich. Ako hindi ako nagkakamali. Kung mali man, sorry po. Pero Mang Inasal, yan, parang group of companies yan. Group of companies. So, yun, kung nakikita mo na ang Jollibee ay mag-i-stay pa sa mga susunod na panahon, then, isang factor na yon na pwede, mukhang pwede ito. Kung sa tingin mo na ang Jollibee Food Corporation ay kikita pa, magugustuhan pa ng maraming tao, then most likely, okay yon. So, again, hindi lang po yun, yung parang factors lang na dapat i-consider. Marami pa pong ibang mga fundamentals. So, dapat din talaga, pag-aralan din po nila before naman nila pasukin po yun. Of course, of course. Kasi imagine yung 13th month pay mo, kapatid,
Isang beses lang yan. Yung 13-month pay mo, isang beses mo lang matatanggap sa isang taon at saka ilang buwan mong pinagpaguran. So, as much as possible, kung ipupusta mo siya, dapat pag-aralan mong mabuti. Doon sa medyo liyamado ka. Yes. Yung liyamado ka naman, parang hindi yung, na-receive ko na 13-month pay ko, ay, mukhang maganda yung negosyo niya, paano ko nga? Ganon. Hindi, mahirap kitain ang pera, mahirap kitain ang 13-month pay. So, you have to make sure naman na, hindi sure, no, nakikita yon. Yes, hindi sure. Pero at least, meron kang study na ginawa para man lang ma-make sure na lumaban yung manok mo. Ay, manok, bakit manok yung nasa... Parang calculated risk. Calculated risk. Parang yung ipinusta mo, somehow, based sa calculation ko, liyamado to. So, yun. Okay? Next. Mutual funds. Mutual funds. Ayan. Bakit naisingit itong mutual funds, ma'am? Kasi sa stocks, minsan, kung ang 13th month pay mo, kasi kailangan malaman natin magkano 13th month pay natin. Yes, sir. And then, may nagustuhan kang stock sa Philippine Stock Exchange. Unfortunately, high capital, high cap siya. Mataas yung capitalization niya. Sir. Hindi kasya yung 13th month pay mo. So, hindi kasya. Wala nang chance. Wala nang chance. Diyan papasok si mutual funds. Diyan papasok si mutual funds. Alam mo ba, ma'am? Mutual fund, so far, sa nakita ko sa mga platforms, for as low as 50 pesos. 50 pesos, 50 no? pesos, pwede ka nang makapasok sa mutual fund. Parang sa GCash ba, sir? Pwede yun? Hindi na ako nagbanggit ng platform eh. Pero yes, meron sa GCash, sa Atram, sa G-Invest, meron doon. Atram. So, Yun yung it's an nakita ko din. opportunity para, dati kasi, di ba, ang mentality natin, stocks, pangmayaman lang yan. Hindi kasya yung pera ko dyan. Ngayon, ginagawa na ng mga platforms, ng mga investment companies, yung kaya nila, yung sa ganon, kahit 50 mo, akin na. Sige na. Laban na to. Laban na para makapagsimula ka man lang mag-invest. Okay, again, ang purpose natin sa 13th month pay natin, palaguin, yung lumago siya. Yun ang purpose natin. So, mutual funds, ay pwede. Yes. So, hindi po natin siya may isa-isa, no, yung details yan, pero kung meron po kayong mga katanungan po dyan, pwede po kayong mag-leave ng comment sa video na ito, nang sa ganon, sa mga future kwentuhan session, pwede natin siyang pag-usapan. Yes po. Pwede natin siyang balikan. Kung ano yung mga questions po ninyo, pwede po nating sagutin yan sa mga susunod na kwentuhan session. Okay. So, paano ba kumikita sa shares? Via dividends at via appreciation. Kapag yung share mo, nabili mo ng piso, for example, and then afterwards, tumaas yung value niya, naging 2 piso na, then therefore, yung 13th month pay mo, na kinonvert sa share, dumoble na. Yes. Plus, kikita pa siya ng, sabi ko nga, dividendo. Then, kasi shareholder ka, so kapag may excess, dun sa naging profit, aalisin yung mga mga expenses, etc. So, yung matitira, i-distribute yan as dividendo. So, yun po yung mga paraan para kumita po kayo doon. At kapag tumaas na yung value ng shares mo, pwede mo namang ibenta yan. Okay? So, mutual funds. Next, ma'am, ay cooperatives. Ayan, no? Pwede po ninyong palakihin yung inyong 13-month through cooperatives. Yes. Ayan po, no? Kaya dapat po meron tayong common bond, di ba? Common bond of interest. So, kapag sumali ka sa isang co-op, dapat po may same kayo na purpose, parang ganon. So, may goal ka pagdating po dito sa kooperatiba. So, dito, possible po na kumita po kayo dito ng mga, kagaya po ng sinabi kanina, ng dividendo, di ba, sir? Pwede kayong kumita dyan kapag sumali ka sa co-op, magbibigay ka kasi dito ng share. So, parang ikaw po yung isa sa mga kamay-ari ng ating co-op. So, through that, kikita po kayo ng dividendo, patronage refund, ayan, pwede din po kayong kumita dyan. And of course, yung mga deposit products po natin. So, yun, sir. ang kooperatiba, ma'am, para sa kaalaman ng mga viewers natin, ang kooperatiba ay one of the most underrated na investment vehicle. Alam niyo po, ang kooperatiba is an investment vehicle na underrated. Ibig sabihin ng underrated, hindi siya gaanong
pinapansin at tinitignan ng majority ng mga tao. Dahil ang mas gusto ng maraming tao ay yung sikat. Yes. Cryptocurrency, stocks, diba? Forex, diba? Offshore investing. Kasi ito yung mga bagay na kapag meron akong stocks, wow, ibang dating. Oo. Diba? Saan ka nag-invest? Tunog sosyal, sabi nga. Tunog sosyal, diba? Pag tinanong, saan ka nag-invest? Sa stocks. Diba? Nakaano pa yun. Sa stocks. Bakit? Pero paper loss. Paper. So, saan ka nag-invest? Sa BUL. Hindi investment ang BUL. Saan ka nag-invest? Normally, doon sa mga sosyalin, crypto. Meron akong holding sa crypto. Diba? Naka-float naman. Naka-float lang. So, pag sinabi mo, saan ka nag-invest? Sa cooperative, ay, parang pang matanda. Parang ang luma naman. Parang ano na yan. Hello, ang kooperatiba po ay billion peso industry dito sa Philippines. Isang kooperatiba, billion po ang pera niya. May isang kooperatiba, 2 billions po ang kanilang total assets. So, kaya siya tinawag na underrated. Kaya wag niyo pong basta-bastahin ang mga co-op. Baka may mga kakilala po kayo dyan, ng mga investors po sa co-op, simple-simple lang sila, pero laki po ng mga kinikita nila. Hindi po kasi nila kailangan pagmalaki yun. No? So sa atin sa kooperatiba, meron po tayo dito, yung mga members natin, majority ma'am, mga negosyante. Yes, sir. Mga negosyante, no? Yung iba, OFW din. Yung iba, OFW. Yung iba, mga uniform personnel, katulad nila Sir Bernie kanina. So, yung mga yun ay mga simpleng tao, diba? Pero may mga investment sa kooperatiba. Nagtiwala sila sa co-op, sir. Yes. So, itong kooperatiba naman ay same lang din ng mga corporation kanina, yung private, private stocks or public stocks, yan. Same lang din naman sila ng ginagawa. Nagne-negosyo din. Yes. Diba? Ang difference lang po, ang kooperatiba po ay kahit papano, wala po tayong tax na binabayaran sa gobyerno. Tax-free po tayo. Ang dami po mga benefits sa cooperative. Kaya yung naliles natin, nasi-save natin sa government, ay nako-convert natin para sa benepisyo, additional benefit sa ating mga members. Oh. Kaya nga ma'am, di ba may nasabi ka kanina, patronage refund. Yes, sir. So, habang ginagamit nila yung mga services, produkto natin, nagbibigay din tayo sa kanila ng parang incentive or profit dahil sa pagtangkilik nila sa ating mga products. Yes. So, ayan po ha. So, ayan po yung mga shares. Ilan lang po yan. Okay. Next, and actually last na ito. Last na. High yielding. So, mag-take daw tayo ng risk sa mga high yielding savings account. Dati, ma'am, di ba, pag sinabi mong savings account, alam mo, maliit ang income dyan. Wala pang point something lang. Oo. Babawasan pa 20% withholding tax. Oo, may tax pa. Yes. So, kaya normally, hindi dapat siya kasama dito sa discussion natin, sa kwentuhan natin. However, hindi kasi natin pag-uusapan yung mga normal or traditional na savings account. Yes. Ang pag-uusapan natin, ma'am, ay mga high yielding tulad ng mga digital banks. Ayan, ako. Napakadami nga niyan, sir, no? At based sa research mo, ma'am, umaabot na magkano ang interest rate nila? 15%. Imagine yun. Kaya niyang magbigay. Per annum. Imagine, 15% per annum sa mga digital banks. Hindi na po namin sasabihin, baka pag sinabi po namin, doon kayo mag-invest, at hindi na kayo mag-invest sa co-op. Hindi. Pwede niyo po siyang i-search. Hindi na lang po namin babanggitin para hindi lang po sila ma-promote masyado. So, pwede niyo pong i-search digital banks in the Philippines. Makikita niyo po yung mga rates na offer nila. Yes. Actually, sir, meron pa nga dyan, yung mga digital banks, everyday nagbibigay ng interest, no? Naranasan ko yan. Na-try ko din yun, sir. Na-try ko yan. Everyday meron akong everyday. kinikita. Galing, sabi ko galing. noon. So, bakit ang laki ng interest rate na binibigay nila? Kasi digital. Digital lang. So, Wala kayong makikitang branch doon sa area ninyo. Oo.
most likely, isa lang ang office nito. Doon lang sa, kung hindi sa Metro Manila, basta napaka-konti lang ng office. Kasi nga digital siya. Digital. Paperless. Walang ginagamit na, wala masyadong manpower. Oo, so, since walang masyadong office, walang binabayarang kuryente. Diba? Walang facilities. Yes. Walang tubig, walang binabayarang mga empleyado, mga benepisyo ng mga empleyado. So, all digital. Kaya ang taas ng interest rate. Doon na ipupunta na, sir. One of the disadvantage lang ng digital is, wag na wag mawawala ang phone mo. Yes. Dahil ang buhay ng account mo ay nasa phone mo. Nasa cellphone. So kapag nawala yan, nakuha yan ng ibang tao, pwede ma-access nila yan. So paano pag nawala ng internet? Pag wala internet, hindi mo rin ma-access yan. So yun yung, syempre, may mga advantages, may mga disadvantages. Yes. Hindi pwede puro advantage Oo, lang. syempre. Diba? Kaya nga tayo nagtitake ng risk. Kaya tayo nagtitake ng risk. So kung kaya nyo yung mga disadvantages ng digital banks, then, go. Take mo yung risk. Ganun lang siya. Next ay co-op savings. Co-op savings. Ayan. Example sa co-op natin, ma'am, di ba? From 4% up to 14%. 14%. Per annum. Ha? Hindi kaya ibigay ng mga bangko yun. Yes. Bakit? Simple lang, kasi meron silang mga limitations, dahil na rin sa government rules, di ba? Na sila ay kailangan magbayad ng tax, etc. Yes. Sa atin, hindi naman, especially sa mga members ng kooperatiba, walang tax. So nakakatipid tayo. Yes. And meron tayong tinutulungan ng gobyerno ang mga kooperatiba. Nagbibigay ng mga tulong, financial from the government para mapalago pa yung kooperatiba. So imagine, sinusuportahan po ng government. Nagkakaroon ng puhunan ang mga kooperatiba para palaguin ang kooperatiba galing sa sa pondo ng gobyerno para matulungan ang kooperatiba. At pag kumita ang kooperatiba, sino ang makikinabang? Mga miyembro. Yes. Imagine yun yung mga advantages. Kaya sa savings natin, bakit umaabot ng 14%? Kasi wala pong tax. Walang tax at ang daming mga benepisyo talaga sa atin. So, ayan, yan lang po. So far, yung ating mga tips, paano natin palalakihin yung natanggap po nating 13-month pay. So, yan. I hope po na nakapag kayo ng mga ideas and insights po ngayong araw po natin. So, yun lang po for today kwentuhan session. Bago mo tapusin, ma'am. Yes, sir. Batiin naman natin yung mga humabol ng pa-shoutout. Ayun, pa-shoutout. So, sabi po ni Ma'am Charlene, pa-shoutout po kay Sir Ernie Jan. Ayan. Hello. Sir Ernie. Ernie Jan. Sir Ernie Jan. Magandang buhay sa'yo. Ma'am Rosaline Habanya. Watching from China. Yan. Ma'am Rosaline, magandang buhay sa'yo. Magandang buhay, ma'am. Ma'am Christina Lagman is watching. Magandang buhay din po sa'yo. Ma'am Ronslyn is watching. Magandang buhay sa'yo. Si Sir Bernie. Dan share po, ma'am. Ayan. Thank you po for sharing po, Sir Bernie. Yan. Lagi nating supporter. Yes. So, palakihin natin yung 13th month pay, ha? Yan. Sige. So, ating lang po. Si Ma'am JD, nakakatawa. Lumalaki yung 13th month pay kahit wala pa siyang natatanggap na 13th month pay. Alam niyo kung bakit? Ano yun, sir? Pressure. So, So, ayan. Meron pa, sir. Umabot pa si Ma'am Rons. Ayan. Pa-shoutout po kami ni Ellie, ang Leng. And Leng. Magandang buhay. Hello, mga bebeng. Hi, Elijah. Magandang buhay. Ayan. So, every Wednesday po yung ating kwentuhan session and yung ating pre-membership orientation para sa mga gusto pong sumali sa ating kooperatiba. Every Saturday po yan, 10 a.m. po. May good news, ma'am. Yes, good news. Sige nga, sir. Ang pre-membership orientation po natin ay magiging automated na. Wow! So, ibig sabihin, para sa mga hindi pa members na nanonood po ngayon, pwede na po kayo mag-PMO automated. Galing. Anytime, anywhere. As long as may internet connection po kayo.
at their own pace, ano? So, at their own pace. Kasi at their own time, no? Especially kung sa mga OFW na iba yung oras natin di ba? So may mga OFWs po tayo na makikater natin sila anytime. Yes. So, i-message nyo na po kami kung paano nyo yun ma-access. Hopefully, by next week ay ma-activate na natin siya para tuloy-tuloy po ang ating mga pre-membership orientation. Medyo dumadami na rin po kasi. Dumadami na po yung mga uma-attend at medyo nagkakaano sa oras. Kaya i-automate po natin sila. Opo. And last, meron pa sir mahabol ng comment. Shout out po, watching po dito sa Singapore, si Ma'am Sheila Argel Riambon. I'm interested to be a member ng co-op nyo po. Yay! Man, thank you. Happy po kami na na makasama po namin kayo. Excited na po kami. Yes. Kailan po kayo bibisita? Ayun. I-message po ang page po natin para ma-accommodate po namin kayo, ma-assist po namin kayo. Yes. Isa sa mga gustong-gusto natin, ma'am, talaga mga OFW. Opo. Hindi po lahat gusto natin, pero isa sa mga po natin, mga OFWs, dahil hindi po sila habang buhay doon, uuwi po sila dito. So, gusto po namin, pangarap po namin sa kanila na pag-uwi po nila, kooperatiba na po yung yung bang, alam nyo yun, hindi sila, kumbaga, dependent doon sa government lang, umaasa sila sa kung ano man yung Pero dito, makapag-provide po tayo ng mga program na pag-uwi nila, alam mo, confident sila na tuloy ang buhay. Kasi usually pag yung magsusustain yung magsusustain. Yung kooperatiba ang tutulong para masustain nila yung golden years nila dito sa Philippines. Yan. So, we're excited na po ma'am na makasama po namin kayo dito sa iPro Co-op. So, yun lang po for today's kwentuhan session. Thank you, Sir Eric. Thank you, Ma'am JD. Ayan. So, kaya mga ka-iPro, lagi po nating tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Nagpaplano ka na bang mag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak mo? Sa iyong pagtanda o sa pangarap mong negosyo? Pero naliliitan ka sa interest rates ng savings and deposit account mo tapos may withholding tax pa? Good news! Ang iPro Co-op ay may savings account na aabot ng 14% per annum at tax-free. Kaya mas mapapabilis ang pagtupad ng mga pangarap mo. Pagkakataon mo na ito! Register now for pre-membership orientation online.